Praise the Lord. Ang ating mga kabataan ay gagandang umawit. Yan yung mga kabataan na sumisibol at lumalaki sa loob ng church. At dahil may adikain po itong mga kabataan nito, malakas ang loob po na sumunod sa Panginoon. Hindi ba kayo natutuwa, no? Alam niyo po ba yung mga kabataan po sa Luciana, katulad kasi laki ni Cheska, pagdating po doon sa offering, yan po. Ay, Cheska, sorry po. Sorry po, ma'am. Chessie. Biglang lumaki si Chessie. Alam niyo, pagdating sa offering, yung mga batang ganyan kasi laki ni Chessie po, hindi yun sinasabi ng parents na gumaya ka o gusto mo sumayaw. Hindi po. Kusa po. Kaya later on, itong mga batang kasi ganyan kaliliit ngayon, mas nakakaungos pa doon sa mga kabataan doon sa church po pagdating po sa dance, pagdating po sa offering na ba sila po ay nagpe-perform. Purihin ng Panginoon. Alam niyo po ba, mga kapatid, sa totoo lang, salamat sa Panginoon. Alam niyo, ganyan pala pagka ang tao ay nagkakaedad na. Naalala ko sinabi nung anak kong babae, hindi ka ba napapagod? Sabi ko, hindi eh. Enjoy ako doon sa paglalakbay. Kasi alam niyo po ba, pagka ikaw ay naglalakbay, hindi po ang sarili ko po ang sinusunod po ron. Ang layunin ko po sa paglalakbay ko, kung saan man ako makarating na bayan, loobin lagi ng Diyos, mabuksan lagi yung salita ng Panginoon doon sa mga tao po. Kumbaga, strike anywhere. Kumbaga, ganyan po eh. Why? Dahil po, yun po ang covenant ko kay Lord. Use me wherever I go, even ay kapalit ay buhay ko. At mula noon, from the year 1979, na ako'y tumanggap po sa Panginoon, nagpapatuloy yon. Yun po. Hindi ko inaalis sa buhay ko, sa puso ko, yung pagsunod sa Panginoon. Marahil sasabihin ng ibang tao, basta hindi ka nakarating. May dahilan din po yon. Kung may dahilan, kung di ako nakarating, ngayon pa man pinararating ko sa inyo, humingi po ako ng paumanin po. Kasama niya, sabi nga sa isang kapatid, senior moment. Ayan po. Ganun pala pagka tumatanda na. Excuse me po sa mga senior. Mga classmates, nandiyan ba kayo? Sa pag-edad, ayan mo. Going to 72 na yan. Kaya kung ako'y nagkukulang, humingi po ako sa inyo ng paumanin po. Kung may mga times na minsan hindi nyo nakasama, dalawa lang po yon. Marahil nasa mission ako. Actually, masarap po sa mission. Pero bakit ganon? Pagbalik ko rito, parang nananabik akong laging makita kayo. Parang bang ang laki ng pagkukulang ko sa sarili ko na hindi ko kayo nakita. Ganon pala yung pagka ikaw ay lumalabas sa iyong lugar o sa iyong sular, ito po sular, pag ikaw ay lumalayo, pagbalik mo, parang bang something na may kakulangan. Ganon po karanasan ko. Sana hindi kayo ganon. Ayan po. Kasi po kami, natuto namin ni PCPJ. Kilala niyo si PCPJ? Wala. Si Pastor Cesar Papa Jr., yan po. Trabaho lang kami sa Panginoon. And I believe, even itong mga workers natin sa Panginoon, even the leaders of the church, kayo rin po, mga individual na mga kapatid sa pangalan ng Panginoon, trabaho lang sa Panginoon. Bakit? Narito kayo eh. Naglilingkod kayo sa Panginoon. Marahil yung iba'y wala, naunawa natin yon. Ang iba'y kung wala, nasa TV screen po yon o nasa platform, nakikinig o nanonood po. Dito sa ating pagsamba sa Panginoon, dito po sa lugar nito. Kaya purihin ng Panginoon. Kasi imagine po, salamat sa Panginoon po. Ang church po natin ay meron na po sa Luciana, sa Sariaya, at nadagdagan pa ni isang daughter church sa Sariaya. Ngayon po ay meron sa Pangasinan, sa pangunguna po ng Panginoon, sa ating kapatid na Exal. Ayan po, and kapatid na Brother Vincent. Purihin ng Panginoon po. At the same time, nakatutok kami ni Pastor Felix, lahat po tayo magkakapatid sa pangalan ng Panginoon. Handa na po ba kayo? Nandiyan po ba kayo? Are you there? Sabi sa English po. Nakatutok po tayo ngayon sa Lipa.
Kahapon po, kausap kami last Friday po, magkausap kami ni Pastor Felix. Sabi ko, pupunta ako ng Lipa by after service. Wow! Alam niyo po ba, purihin ng Panginoon, buti kanyo, naitanong ko, magkakatable kami doon sa gathering. Tinanong ko si Sterleti, meron bang paggawain sa after service? Pastor, meron po eh. Ganun ba? Bakit to? Kasi pupunta ako sa Lipa. Tanong ni Pastor Felix, Pastor, ano gagawin niyo ron? Bibisit sa family ni Sister Conching. At the same time, gusto ko pinag-pray ko sa Panginoon, may makausap akong tao ron. Kasi para masimulan na po yung gawain ng Panginoon doon sa Lipa. Alam niyo po ba, blessing talaga. Blessing ka talaga. Ibig sabihin, kayo po yun kapag sumunod ka sa Panginoon. Nariyan po ba kayo? Amen, opo. Kasi po yung Lipa, salamat sa Diyos, meron tayong si kapatid na June, meron siyang establishmento doon. At the back po, meron daan po yan. I think, kasya po yung isang sasakyan doon. Kahit siguro truck, kasya ron eh. At the back po, open space po yan. Brother June offered that place. Sabi niya, Pastor, dito natin itatayo yung church ng Panginoon. Amen. Di ba kayo natutuwa sa Panginoon yun? May mga pusong handang i-share nyo yung blessing niya sa Panginoon. Why? Tandaan nyo po yan. Yung mga pagpapalang yan, binigay sa inyo ng Diyos, samantalin nyo hanggat malakas kayo at buhay kayo at pinagpapala kayo. Hindi nyo madadala sa eternal life yan. Panlupa lang yan. Pero habang narito kayo sa lupa, mightily, ang Diyos ay buhay, kayo naman ang channel of blessing para sa kanyang gawain dito sa lupa na hindi natapos ng ating mahal na Panginoon. Kaya tinawag kayo ng Panginoon para maging bahagi sa kanyang ubasan, sa kanyang kingdom dito sa lupa. Nariyan po ba kayo? Praise the Lord. Yan ang mga anak ng Diyos. At yan ang mga taga-Diyos. Sabi nga ni Brother Orly, G for G. Go for God. Yan. Patuloy na maglilingkod sa Panginoon. Ipapahayag ang kingdom ng Diyos. Amen? Opo, purihin ang Panginoon. Okay. Salamat ko sa Panginoon. Ulit ko po sa inyo. Kapag isang tao ay tumatanda, ako po yun. Mabuti ni akuin ko. Ako nakatayo rito eh. Pasensya na po kayo. Ako yung may hawak na mic. Sasamantalayin kong pagkakataon nito. Alam niyo po ba, pagkagaling ko po last week doon sa Luciana, kailangan umuwi ako kasi may promise ako doon sa isang kapatid ko. Okay, pupunta tayo ng Calaca, Batangas. Well, ang totoo, hinaharing pa niya ako. Sabi niya, bakit hindi ka makiusap na hindi ka makarating doon? Sabi ko sa kapatid ko, sorry, iba ako. Iba yung covenant ko kay Lord. At pananagutan ko sa Diyos yun kung di ako makarating doon. Sabi ko, kung kaya mo yun, hindi ko kakayanin ako, hindi, iba ako. Mas uunahin ko muna yung paglilingkod sa Panginoon bago ka. So after na pagkagaling ko po sa Lucban, ayan po, sa Luciana, kailangan, after a while, after a day, umuwi ako ng Marikina, excuse po, para tumuloy naman sa Calaca, Batangas. Ang lapit lang pala ng Calaca, Batangas. Alam niyo ga mga minamahal, mga kapatid sa Panginoon, pag sinabi ng mga Batanggenyo, diyan lang. Di ba, Brother John? Tatawa si Brother Orly. Alam niyo po ba, sabi ng kapatid ko, Brad, alas 10 na, nandito na tayo sa terminal, dito sa Pasay. Ganun ba? Oo. Sabi ng kapatid ko, darating tayo doon, 12 o'clock. Sabi mo yan. Darating tayo doon, 4 o'clock. Bakit mo alam? Basta alam ko, darating tayo doon, 4 o'clock. Alam niyo po ba, doon ko naranasan na napakahaba palang biyahe ng Calaca. Pagdating namin sa bayan ng Calaca, papunta doon sa site, kailangan maglakbay pa ng 3 kilometers. At pagdating doon sa site na yon, papaloob pa pala.
Maglalakbay ka pa ng 7 kilometers. Wow! 1 kilometro na lang from here to Kogyo na. Ganun kalayo. Ang danger po doon, mga kapatid sa Panginoon, sinabi ko sa kapatid ko, doon sa habang nasa bus kami, para may kabog yung dibdib ko na hindi ko maintindihan at mawari. Kaya habang nandun kami, pumapasok kami doon sakto lang yung tricycle. Alam niyo po ba, doon ko nakita talaga na napaka-hazard yung lugar, napaka-liit ng lugar, tapos bulubundukin. Bigla ko naalala si brother dun, sabi ko, nang pumunta kami ni brother dun sa kaibigan niya, no man's land. At ang timano, pagbaba namin ng bus sa terminal ng Supreme po, sabi ng tricycle driver, sasakay po ba kayo? Hindi po. Pupunta kami doon sa Kalakay, doon sa sitio, ganito, ganon. Alam niyo po ba? Di ba kayo natatakot doon? Sabi ganon. Pero nang babala, bakit to? Alam niyo po ba yung pamilya, no? Ganito, ganon. Mga galang pamilya. Wow. hindi na tinatawag na nice people around o mga pogi. Sabi ko, ganun ba? Ngayon, dumating kami, sa Matsabe, nakarating po kami. Sabi nung driver, ganun nga. Pero alam niyo po ba, pagdating namin doon, inalis ni Lord yung kaba sa dibdib ko. Abay, masaya pala itong pamilyang ito eh. Bagamat talaga nasa tuktok kami ng bundok. Opo. Kung ang Church sa Luciana ay 1,000 above sea level, marahil ganun din po o higit pa ganun kataas po. Well, anyway, purihin ang Panginoon, salamat sa Diyos. Katulad sabi ko sa inyo, pagka tumatanda na isang tao katulad ko, sisingilin ka. Hindi nung lilipas pa ng 2 araw, yun po, nararamdaman ko yun eh. After 2 or 3 days, saka ako sisingilin. Purihin ang Panginoon, amin ko sa inyo, kanina po, nandun ako, even sa worship, sa prayer po, sa mga partaker, ako nun, masakit ang ulo ko at para ba akong latan-latan na hindi ko mawari. At pakiramdam ko, antok na antok ako. Siguro naman, marahil sa sobrang excited ko, kaninang madaling araw, 2 o'clock, gising na ako. Sobrang excited ko makarating agad sa church. Well, purihin ang Panginoon, kanina po, talagang latan-lata ako doon kanina at masakit ang ulo ko. At habang nandun po ako, sabi ni isang kapatid, pinag-pray ko kayo, pastor. At nagpe-pray din ako kanina habang nag-worship. Kaya salamat sa Panginoon. Ito po, sa biyaya ng Diyos, malakas na uli. Filipos 4:13, I can do all things to the one who strengthens me. Lahat ng mga bagay ay aking magagawa kay Kristo Jesus na nagpapalakas sa akin. Nandiyan po ba kayo? Ang Diyos ba, ang Panginoong Jesucristo ba, lagi nagpapalakas sa inyo kung bakit narito kayo ngayon? Palakpakan niyo ang Panginoon. Ayan po. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Pwede ba magtanong, may Sunday school ba? Mamaya, wala po. But anyway, tatapusin natin ito ng maaga. Sasamantalayin ko naman ang pagkakataon na ito dahil po sa wala tayong Sunday school. Ayan po. Praise God. Amen. Hallelujah. Alam niyo po, ako ay nagpapasalamat ng lubos sa ating mga kapatid sa Panginoon. Especially po, yung mga kapatid natin na ginagamit ho ng Panginoon. And I believe lahat po tayo ginagamit ng Panginoon kung tinanggap niyo si Jesus Christ bilang inyong Panginoon tagapagligtas. Kumbaga, saan kayo makarating, ayan po, na hindi mawawaglit sa puso't isipin nyo na tagpuin yung pangangailangan ng bawat tao, which is kailangan dalhin si Jesus Christ sa puso ng bawat tao at makaunawa ng salita. Ay isa rin pinagpapasalamat ko sa Panginoon, yung pangarap ni PCPJ na magkaroon ng mga kasama manggagawa. Ito po, dumating na. Nakakalungkot to, sinabi ko kay Lord, kailangan pa bang mag-sacrifice si PCPJ? Kailangan pa bang mamatay ang isang kapatid sa Panginoon na loyalty sa Diyos, sa church, sa organization? Kailangan mawala pa siya?
para may mag-take over sa kanya. May mga salita sa itaas ng pulpito. Kasi yung pastor natin yon, hirap na rin siya nung panahon na yon. Hindi naman siya mareklamong pastor. Minsan sinabi niya, Brother Boy, sino kaya yung mga kapatid sa Panginoon na gagamitin ni Lord para tumayo sa pulpito? And I said to our head pastor, Pastor, in God's time, mangyayaring kalooban ng Diyos. Yes, minamahal mga kapatid sa Panginoon, nangyari ang kalooban ng Diyos na wala ng pastor, hindi niya nakita. And I believe, kahit na nasa langit siya, nakikita yon. Naniwala po ba kayo? Alam niyo, okay magagalit po. For me, ganun po positibong aking mindset eh. Hindi ako lumilingon sa kaliwa, kanan, hindi po. Diretso kailangan tumingin ka lagi sa Panginoon. At makikita mo yung hiwaga ng Diyos sa puso mo. Hindi sa mata, sa puso mo. Why? It's because mahalaga ang puso ng tao. Hindi anyong palabas, anumang anyong palabas yan. Ang mahalaga sa Diyos kung ano ang nasa puso mo. Whatever the desire of your heart, it will given unto you. Opo. Ako po na magsumunod sa Panginoon, ganun po. Kaya sabi ni Pastor, tandaan mo, ang paglilingkod sa Diyos, hindi sa karunungan, bagamat maganda yan, pero ang higit sa lahat, ang paglilingkod sa Diyos, mula sa puso. Wow! Sana po lahat ng mga Kristiyano ganun po. Para makikita nyo lagi, napakahalaga pala ang maglingkod sa Panginoon. Amen po ba? Opo. Kahit nga umisa nahihirapan tayo pagsampa dyan, pag-akyat. Pero pagdating sa itaas, alam nyo, payapang-payapa at nakahinga ng maluag at masayang-masaya because nakarating na matiwasay dito sa itaas po. Katulad nyo po, purihin ng Panginoon. Okay? Purihin ng Diyos po. Yan po ang ating tema po. Pagkakaisa. Excuse me po. Nakarating sa akin itong yung word na ito noon. Bagamat wala ako rito. I think na minesix to ni Pastor. Pero alam niyo po, Huwag magkaroon ng kaisipan na kinopya ko yung message ni Pastor Felix po. Hindi po. Kasi, sapagkat kaya ko na, actually, tatlo po inihanda ko na eh. Malayo pa, nakahanda na po yun. Pero hindi ko maintindihan. I was praying always to God every day, whatever I go, whatever na ginagawa ko. I was praying always to God na, what is your message, Lord? What is your message? Ano yung deliver mo? Opo, kasi po yung lamesa ko po, lamesa namin sa sala, alam ni Roselio, mahaba po yon. Yung kalahati nun na lamesa yun, occupy ko ng mga things, Bible, etc., etc. Yan po, mga materials po. Kaya halos wala na makakain doon. Yun ang ginagawa kong table kasi po, maganda yung reflect nung ilaw po ron eh. Alam niyo po ba, dito ako dinala ng Panginoon. Dito sa pagkakaisa. Sabi ko, is this your word? Tapos alam niyo po ba, binabalik ako ng Espiritu. Why? Kasi, malapit na pala yung anniversary. Why? Kasi, excuse me, baka akong mapayak pa eh. Nabanggit ko anniversary na yung mag-asawa bukas eh. Kaya hindi ako pwedeng makiusap kay Sister Leti na hindi ako atin ng leaders training o ng mga pagtuturo doon sa Sunday afternoon. Hindi ako bawal sa akin mag-comment. Mahalaga sa akin yung pagdalo ko po. 51 anniversary na po namin ni Sister Conching, May 18. Opo. Kaya, sesya na kayo. Tao may damdamin nasasaktan. Ayan pero don't worry kaya pa, Kaya pa. Kinaya. Ayan po. Anyway, salamat sa Panginoon. Ika nga kahit bagyo yung mga dumaraan sa buhay,
Nandiyan ang Panginoon na siyang mga aliw. Ang patotoo, no, isang patotoo lang po, bago tayo magsimula. Alam niyo po ba, nung masakit si Sister Conching, doon sa hospital, I told to Jesus Christ, Lord, let your will be done. Nandun po ko sa stairs, yung pinakagdanan ng hospital. Awang-awa na ako sa aking asawa. In your hand, Father God in heaven, in the name of Jesus, I commit my wife. Kayo na po ang bahala. At alam niyo po ba, talagang susubukin ka ng kaaway eh. Why? Kaya ako sinasabi sa inyo to, kailangan handa ka eh. Ako naging handa po ron. Hindi ko po tinataas sarili ko dahil positibo ako na sinabi ko na kay Lord John, alam niyo po ba, isang malaking para bang tsunami na lalamunin ka ng tubig na maitim. And sa mga oras yun, habang nagpe-pray ko, sabi ko, Lord, let your will be done, not my will. Alam niyo po ba yung lalamon sa akin ng maitim na tubig na yon, bigla ko nawala. Nagkulay cream ang kulay. Salamat, Panginoon. Yun lang nasabi ko. After one day, ayan po, habang nasa stairs doon sa ICU, kapansin-pansin, habang nakasandal po akong ganyan doon sa wall, ayan po yung ICU, may nagdaan na maitim na tao na hindi ko maintindihan. Marahil, sinusundo na ating kapatid na Conching. Ako naman hindi ko na pinasin yun. Nagpapapansin lang po yun eh. Kasi salamat sa Panginoon. Alam nyo, amin ko sa inyo mga kapatid, masarap ang may asawa pagka kayo nagkakaisa. Masarap ang may asawa pagka minamahal mo. Ang masakit pala, pagka sobrang lubos ng pagmamahal, pag nawala, sobrang sakit ang iniwan. Ako, amin ko sa inyo, emotionally ako, pero sa biyaya ng Diyos po, may damdamin, kaya pa rin, sabi ko kay Brother Oli, kaya pa rin. Ganun po. Kaya salamat sa Panginoon po. Nagpapatuloy pa rin sa pagsunod sa Panginoon. Okay, tuloy na po tayo mga kapatid. Ito po yung ating pag-aaralan ngayong umaga. Pagkakaisa. Kaisa ba kayo? Sa pananampalataya? Amen? Okay. Screen for, hinili ko po na tamayo po tayo. Pagkakaisa. Ayan po. Babasahin po natin sa Efeso 4, Chapter 4, verse 13. Yan po, sabay-sabay po natin babasahin to mula sa salita ng Panginoon. Okay? Pag sinabi kong handa, basa po. Okay? Handa, basa. Efeso 4, talatang 13. Ay, kapitulo 13. Yan po. Hanggang makantan natin ang iisang pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos at maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Let's pray first. Salamat, Amang Banal, na marami sa iyo. Turuan mo kami na yung mga salitang ito. At tunay nga, sa biyaya mo, mapagpala kami dahil ang salita mo ay magsilbing pagkain na aming kaluluwa. Kami lumakas at tumatag at nagkakaisang masusunod sa iyo, Amang Banal. This I pray in the name of our Lord Jesus Christ and Lord and Savior. Amen, amen. Maraming salamat po. Pagkakaisa. Bibigyan po natin ito ng isang, sa relevant po, ito lang po aking nakita po rito. Kung kayo po ay nakita ko po nang pumunta kami sa Kalakayan eh. Kala ko, maraming halimbawa po kasi yan yung pagkakaisa. Na dumating po kami sa Kalaka, alam niyo po ba yung mga tao ron, na malaman na andun na kami kasi namimiss niya nung pamangking ko, yung kanyang ama, na dumating po kami ron, hala, eto na po yung mga tao. Opo, ang dami nilang, nagdala na sila ng mga buko, nagdala na sila ng mga mangga. Tapos
Nagdala pa ng baboy at saka kinatay na manok. Nagulat po ako noong mga oras na yun. At ang aking nakita, itong mga taon to ay merong pagkakaisa. Because alam nila, darating po kami. Ngunit ang naging problema ay sa kanila po. Kasi nag-take kami ng baboy, halos ganyan lang kalaki. Pati manok, ganyan lang kalaki. Alam nyo, binanatan namin dahil tinolang manok, yung papaya. Yun ang inulam namin. Sarap na sarap kami sa papaya. Di ba, Sister Agnes? Your favorite fruit is papaya. Ganun po, sarap. Tapos hindi yun natapos doon. Nung gabi, kala naman nila, dahil nag-umpukan ho kami ron, may mga dala ng bote. Tinatago pa nga. Ano yung bote? Alak. Ito na nga ang pagkakaisa, ganun ay tunang nga, sobra Ayunin na nga ako sa mga Batangas, mga Batanggenyo. Pero never nila ako napainom ng alak. Kaya napahiya sila, nag-aalis nalaman nila, hindi na barik Ayun po, isa pong magandang halimbawa po dyan ay yung bayanihan ng Bahay Kubo. Ganun po. Sama-sama silang bumubuhat ng kubo kahit mahirap. Even sa church, ganito. Halimbawa po, pagkatapos service, sama-sama silang nagtatanggal ng cover ng chair at binubuhat. Yun po. Yun ang pagkakaisa. Ganon din po sa pagsunod sa Panginoon, pagkakaisa. Sa kakaisa ng Espiritu, ang layunin ay sundin ang kalooban ng Panginoon. Kaya mahalaga yung pagkakaisa. Tuloy na po tayo, mga kapatid. Hindi pa ba kayo inaantok? Okay, dito po sa ating pag-aaral ng pagkakaisa, ang biblical background po nito, ito po, pakinggan po. Hello, malakas pala yung mic. Okay, pinahiwatig ng Biblia na may pagkakaisa mga Kristiyano dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Ang batayan po, ito po, sa Pilipos chapter 3, verse 9, sabi po rito, at lubos na makikiisa sa Kanya, hindi ko nahangad na maging matuwid sa pamamagitan ng kautusan, kundi sa pananalig kay Kristo. Ang pagiging matuwid ko ngayon, si Apostol Pablo po nagsasabi po rito, ang pagiging matuwid ko ngayon ay kaloob ng Diyos, batay sa pananampalataya. Sa verse 10 po ng Efeso 4 po, ang tanging hangarin ko ay makilala ko ngayon na lubos si Kristo. Ang pagkakaisang ito ay ginawa niyang posible para sa atin sa pamagitan ng pagwasak niya sa mga hadlang, ang alitan sa pagitan natin at ng Diyos at sa pagitan natin ng ating kapwa. Inilalarawan ng bagong tipan ang magandang halimbawa ng pagkakaisa. Una, sa unang iglesia o mananampalataya. Alam niyo po ba yung unang mga iglesia noon? Bawat ano man ang kanilang pag-aari, dinadala po nila sa church yun. At kung ano kailangan ng mga kapatid dala sa church, binibigay po yun, binabalik din. Ganun po yung unang iglesia sa unang mananampalataya po sa mga gawa. Second, sila ay sama-samang nananalangin. Yan po. Forgive me po, ako po ay hindi nakakadalo minsan ng BU. Kailangan maglakbay pa ako ng Montalban para makaatis sa BU. But anyway, nakikisa ako sa panalangin po, o doon sa BU po. Anyway, before I wake up in the morning, kasama na po agad sa prayer po yan. Lahat po kayo. Pati ang church, pati ang ministry, pati po ang ating bansa. Ayan po. Dapat po ganun. Ang isang mananampalataya. Sumasamba. Sama-sama, umaawit, na nagpupuri, na may galak. Gayon po. Tayo po narito. Yan ang pagkakaisa.
at nagbabahagi ng sa isa't isa ng kanilang ari-arian. Iyon po. Halimbawa, tumanggap ka ng blessing, share mo yan. Opo. Hindi ko kasi makakalimutan yan. Forgive me po. Forgive me, Lord. Pero wala akong magagawa. Pinadideliver mo na sa akin uli yung message nito eh. Talagang hindi ko makakalimutan yan. Kaya mahusay na teacher si Pastor Pape. Pastor Boy, pagka ikaw pinagpala, pagpalain mo rin ng iba. Tama po na, no? Tama nga naman si Pastor Papa. Yung iba po, pinagpala, para bang ano? May narinig ako isang beses dyan eh. Pinagpala ka, inabot mo na ng kamay. Baka gustong pang paratingin hanggang balikat. Sobra-sobra naman yung blessing mo eh. Hindi mo nang binibigay ang buhay mo pa eh. Ganun po. And next po, at nagbabahagi na sa isa ng kanilang ari-arian, batay sa kaloob ng Diyos na pagkakaisa. Hinihimok ang mga Kristiyano na gumawa tungo sa pagkakaisa sa iglesia. Yan po. I believe ang Jewish Fellowship and Ministry, lahat ng mga kapatid dito po. Andiyan po ang mga leaders, pastors, at mga kapatid sa Panginoon, mga teachers, and sino man mayroong mga katungkulan, lahat to hinihimok. Kita niyo yung mga bata? Ang husay po ni Lord Jesus Christ. Ang husay din ng kanilang tagapagturo. Kaya yung mga bata, nagkaroon ng special number. Yan po. Yan ang nakakaisa. Hindi ito nangangahulugan na magkakasundo ang mga Kristiyano sa lahat ng usapin ng pananampalataya at buhay. Subalit, dapat tayong mag-ibigan sa isa't isa kay Kristo. Ang pagkakaisa ay siyang kasagutan sa pangangailangan ng tao na siya ay tumanggap at kabilang sa lipunan. Tinutulungan din tayo nito na maging mabunga sa lalong maging mabisa sa ating pagpapatotoo. Di po ba? Dito sa church, nakita nyo, pag nagpapatotoo, naalala ko si Chis, kala ko kanina, excuse me, kapatid na Chis, kala ko, may kasalang kanina eh. Kakasal uli si Brother Orly. Ganun po, alam nyo si Sister Chit, talagang entertainer number 1 dito yan eh. Kaya pag nagpapatotoo yan, nag-lead sa testimony time, buhay na buhay. Kasi marami siyang adif. Okay. Ang banal na hapunan ay isang makikitang kapahayagan ng pagkakaisang ito. Ito po ay ating matatakpuan sa Matthew, ayan po, sa Matthew 6. Sa Matthew 6, excuse po. Sa Matthew 26 pala, ang tingin ko 6. Sorry po. Ayun. Ito po, sinasalarawan ng makikita natin pagkakaisa. Sa Matthew 6, 26, 26 to 29, sabi po rito, habang sila'y kumakain ay dumampot si Jesus ng tinapay at matapos nagpasalamat sa Diyos at pinaghati niya iyon, binigay sa mga alagad at sinabi, kunin niyo ito at kainin ito ang aking katawan. Ayun po. Isa po ito sa mga halimbawa na itinuro ng Panginoon sa mga alagad po. Sa church, ganun din po. Kaya pagka tayo po may banal na hapunan dito, meron tayong communion, walang una-una, kundi sabay-sabay. Kung anong utos ng Panginoon, instruction ng pastor, sinusunod po. Iyon ang may pagkakaisa. At ang hindi pagkakasundo ay bunga ng awayan. Siya nga po na, totoo naman, di po ba? Sa mag-asawa, sa hindi pa kaunting pagkakaintindihan, nag-aaway. Alam nyo, aminin ko sa inyo. Naalala ko sinabi ni Mr. Conching, alam mo, hindi pa kita kilalang lubos. Alam nyo, sagot ko sa kanila, mga kapatid,
Ikaw na makita kita, kinilala kita ng lubos. In-emphasize ko isa-isa kung sino siya at kung ano ugali niya. Yung karakter niya. Sabi niya, ganun, oh. Kaya kung ano pagkukulang mo, inunawa ko ng lubos yun. Sinarili ko ng lubos yun. Because, asawa kita. Ganyan po ba kayo? Huwag kayong mga galit po, mag-asawa. Alam niyo, kami mag-asawa, minsan sinita kami ng aming mga anak. Nay, Dad, nag-away ba kayo? Hindi. Kasi napapasin namin, lalo yung anak kong girl na yan, napapasin namin, hindi kayo nakikibuan. Alam niyo, sagot lang ni Sister Conching, simple lang. Hala, ganyan kami talaga mag-asawa, hindi kami nakikibuan yan, pero hindi kami nag-aaway. Sa mata lang, sa tingin lang, magkasundo na kami ni Dad mo. Wow, di ba? Misa kasi sa mag-asawa, nagsalita lang isa. Galit na. Pangit po yun. Mag-asawa kayo eh. May nasabi ba sa inyo na, o magsama kayo? Sige, magsama kayo. Wala. Wala naman nagbuyo sa inyo eh. Di po ba? Kayo may kagustuhan yan. Kailangan tanggapin mo kung sino siya, kung ano karakter niya. Asawa mo siya. Remember, asawa mo siya. Huwag kayong magagalit po. Totoo po yun. Kaya kami mag-asawa, ulitin ko sa inyo, na laman ng mga anak ko namin, isa-isa kami sinitan. Di namin alam. Kaya lang, Sister Conching, yung buhay pa no, Sister Conching ang nag-correct sa kanila. Uy, huwag niyo isipin kami mag-asawa nag-aaway. Yes, nagkakatampo kami, pero hindi namin pinakikita sa inyo. At kung nagkakatampuan kami, tinalo pa nga ako ni Dad nyo eh. Bakit? Kasi si Dad, kahit masama loob yan, hindi niya pinapakita. Kahit galit yan, hindi niya pinapakita. At hindi siya nagsasalita. Alam niyo, ginagawa ni Dad nyo, before sleep, kahit na mali ako, sinasabi Mr. Conchi. Kahit na ako, alam niyo, ginagawa ni Dad nyo, bago matulog yan, kahit magkaiwalay kami ng higaan, totoo naman po, pero hindi kami magkagalit mag-asawa. Kasi gusto ko yung space ni Mr. Conching, ayoko siya mabubulabog sa oras na siya'y namamahinga. Kaya, nasa taas siya, ako nasa lapag. Opo. Pero, take note, before I sleep, alam nyo, may habit ako eh. Bago ako matulog, hinalikan ko sa nose, Mr. Conching, saka sa pisngi. Hindi kami magkaaway. O kahit masama loob niya, ako pa rin ang nag-give-way. Asawa eh. I hope sa mag-asawa, maintindihan po nito. Mahabang pagsasama ang asawa. Hindi basta-basta ang pag-aasawa. Kailangan harapin mo yan. Kailangan tanggapin mo yan. Kahit na ano kahinaan. Kahit na ano kakulangan. Ang malaga, nagampanan mo bilang asawa mo siya. Or else, magkakaroon talaga ng separation. Magkakaroon talaga ng bagyong problema. Huwag nyo na pong hintayin na dumating sa inyo. At iyon ay isang bagay na iniiwasan po namin mag-asawa. Even mga pamilya doon sa Batangas, alay napapasin namin, kayo nagkakagali, kayo ba magkaaway? Alay hindi oh. Ganyan kami mag-asawa. Alay napapasin namin, di tanongin niyo siya. Mga puntong Batangas niya, ganun gayon. Yun po, alam niyo po, ganun po. Ganyan, kailangan ang pag-aasawa. Hindi pataasa ng ere. Opo. Pagka ganun nangyari, nako, kawawa ang mag-asawa. Okay. Kaya sabi po rito, ang hindi pagkakasundo ay bunga ng awayan, pagkampi-kampi. Wala po dito sa church ng kampi-kampi, no? Walang grupo-grupo rito, ho? Kung buhay si pastor, pagagalitan kayo nun. Kahinaan sa pananampalataya, yan po. Kahinaan sa pananampalataya, maraming dahilan yan. No, binawa ng Diyos ng mga taga-Jews ay laging walang dahilan. Alam niyo po ba, sa Luciana, ganun, no? Kaya ang mga member po ron, ganyang kataas sa level ng ratings ng bilang po, naglelelo. Sabi ko, ganito gawin natin, mag-pray natin.
naibalik uli sila ng Panginoon. Kasi po, pagdating po ng gabi, mga 7 o'clock, nagde-devotion kami ron. At sabi ko sa kanya, sabihin din na lahat na may mga biyo rito, isama yung mga kapatid sa pananampalataya. Alam niyo po ba noong Sunday, sa biyaya ng Diyos po, yung mga nawawala bumalik tunay nga. Nagdati nga, nasupreso kami Sabi ko, yan ang tugon sa prayer. Alam niyo po ba dali nila, Pastor, kailangan pala lagi kayo narito. No! Nandiyan kayo, wag ako. Tandaan niyo, kasama niyo lagi ang Panginoon. Kasi pagka sinasabi niyo yan, binababa niyo si Kristo. Ako na itinataas niyo. Ayoko nun. Kaya, naintindihan yung mga worker po ron. Kaya, sabihan ng Panginoon, ang mga members po, lagi namin kinikare, lalo na yung biglang nawala, biglang dating, talagang pinagkukumpulan. Ganun po. Kaya may iwasan yung may iwasan po yung kampi-kampi. May iwasan yung kahinaan ng pananampalataya at may iwasan din yung pagiging mapagpaimbabaw. Kailangan maging totoo kang tao, maging totoo kang Kristiyano sa harap ng mga kapatid sa pangalan ng Panginoon. Why? Tandaan po natin, magkakapatid tayo sa pangalan ng Panginoon. Kahit na ano kahinaan ng isang kapatid, only you can do, kausapin siya, ihab mo siya, pamayan mo siya. Sapat na yun. At least na parating mo sa kanya yung pangangumusta at pagmamahal mo. Remember, sinasabi sa salita in 1 Corinthians 10:31, wherever you do, whether you eat or drink, do it for the glory of God. Ang Diyos ang nanuluwalhati, hindi ang tao. Ang Diyos ang napaparangalan, hindi ang tao. Nandiyan po ba kayo? Hello? Yan po. Okay. Para maiwasan po itong mga pananampalatayang kahinaan at mapagpaimbabaw na ito, lagi kayo nandyan. Lagi kayong lagi kayong handa po. Lagi kayong present. Lagi kayong alerto. Why? Kasi sa isang church, hindi nyo maiwasan na minsan may kahinaan na iba mga kapatid. Nakakatuwa sa Jews, dito po sa church nito, pag nakita isang kapatid o bagong membro, alam nyo, iniiwan yung mga dating membro, mas priority nila yung mga bago. Siyempre bago Kinecare nila. Maganda naman wala ako sinasabing masama ron. Maganda po yun. Kasi natatanggap ng mga bago, special pala ako sa kanila. Di po ba? Nandiyan po ba kayo? Pinararating natin sa kanila na talagang hindi ka lang basta special. Sabi nga, ngayon present ka, sa susunod na gawain ng pananambahan, kasama ka na, kapamilya ka na. Kasama ka na doon sa pagkakaisa at gawain ng pagsamba sa Panginoon. Okay. Hinahamon tayo ng Diyos na gumawa tungo sa pagkakaisa. Ayan po. So, ibig sabihin yan, pagkaganyan ng trato ng bawat isa, may iwasan yung mga negative thinking. Ayan po. Naiwasan yung mga green-minded. Di po ba? Kasi pagka negative thinking ka, green-minded ka, hello. Kasi pananlaman yan, pakikipag-adit labas sa Diyos yan, kasalanan. Malinaw po yan? Sabi po sa ating dogurian, hindi ko mabasa na mabuti. Yung sa vision po ng church, ayan po. Sensya na kayo, medyo madilim puro, kaya hindi ko mabasa na mabuti. Okay, anyway, kailangan ng isang Kristiyano laging positive thinking po. Pagka positibo ka, pagpapala ka sa church. Amen? Nandiyan po ba kayo? Opo. Okay, kaya dito na po tayo lulundo sa pag-aaral. Bakit mahalaga ang pagkakaisa? Mahalaga ang pagkakaisa at magandang pagsasamahan sa bayan ng Diyos. Ito po yung una. Pagkakaisa at magandang pagsasamahan sa bayan ng Diyos. Yan po.
Dito po sa awit 133:1, sabi po rito, kakantahin ko na lang to, parang nahirapan akong basahin isa-isa. Sabi po dito sa awit 133:1, napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasid. Ang nagkakaisa't laging sama-sama na magkakapatid. O kay sarap magpuri, kay sarap umawit sa ating Diyos na banal. Yan po, di ba? Unity. In unity, to dwell in unity, la 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 la. In unity, to dwell in unity, la 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 la. Yan po. Hindi ako po isang leader, hindi po ako nag-special number, kasama po sa message po yun. Sinundong ko lang po yung awit 133:1. Ayan po. Okay, dito po sa Roma 15:5-6, sabi po rito, ipagkaloob nawa ng Diyos na siyang magbibigay sa atin ng katatagan at lakas ng loob na kayo'y mamuhay na may pagkakaisa ayon kay Kristo Jesus. Kanina narinig po natin yung yung message ni Lord. Di po ba? Na diniliver ng Panginoon sa ating kapatid na babes. Kaya kailangan mamumuhay tayo doon sa katwiran lagi ng Panginoon. At kung namumuhay ka sa katwiran at kalooban ng Diyos, itataas ka ng Panginoon, pagpapalain ka. Okay. Sundan po natin sa verse 6, upang sa gayon, nagkakaisa kayong magpupuri sa Diyos at Ama ng ating Panginoon Hesukristo. Amen. Di po ba? Paano nagkakaisa? Lagi napupuri ang Panginoon. Di ba? Maggalak na galak kayo, hindi ba? Yan ang ugali ng mga kapatid na nagkakaisa sa magandang samahan sa bayan ng Diyos. The next po, Efeso 4:3, sabi po rito, mabilis po ata ako. Sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisa. Isang mula sa Espiritu sa pamagitan ng kapayapaan nagbubuklod sa inyo. Yun naman pala yun. Yung pagkakaisa pala mahalaga, nandun yung kapayapaan na binibigay ng Panginoon. Dahil kung wala ng pagkakaisa, magkakanya-kanya na magulo, walang kapayapaan. Nandun po yung espiritu ng pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagiging humility, pakpakumbaba sa mga kapatid sa Panginoon. Hindi po na spirit of pride, yan po. Kasi kailangan hindi pa iralin yung spirit of pride. Ano yun? Kayabangan po? Hindi po. Tinawag tayo ng Diyos bilang mga, sabi po sa Matthew 5:8, mapapalad yung mapagpakumbaba. Sapagkat mapapalad yung mapapakumbabang puso, sapagkat makikita nila ang kaharian ng Diyos. Kaya mahalaga yung pagiging mapagpakumbaba. Iyan ang nagkakaisang mananampalataya. Kaya nga tayo rito, bilang magkakaisa sa bayan ng Diyos, kita nyo, kanina, ang saya, nagbabatian tayo, yan o. Misa pa nga, dumodoble ng kamay eh. Di po ba? Iba naman ang ganyan. Nakita natin sa labit, sa puso ng bawat isa, yung saya at galak po. Iyan ang pagkakaisa sa bayan ng Diyos. Loobin naman ng Diyos, ito'y lagi magpatuloy at magpatuloy hanggang sa dumating ang Panginoon. Kaya't mahalaga ang pagkakaisa sa magandang samahan sa bayan ng Diyos. Efeso 4:13, hanggang makarating tayo sa pagkakaisa ng pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos at maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Ayun po. Inulit po yun. Sa Colossus 3:14, sabi po rito, at higit sa lahat, taglayin ninyo ang pagmamahala na siya magbubuklod sa lahat sa ganap na pagkakaisa. Colossus 3:14 po. Ulitin ko po,
Taglayin ninyo ang inyong pagmamahala na siya magbubuklod sa lahat. Hindi ilan lang, hindi isa lang, hindi yung grupo-grupo lang. Sa ganap na pagkakaisa, kailangan solid. Alam niyo po ba yung solid? Yung ba nga, alam ba kayong lahat nandyan, yakap yun. Sabi mo sa iyong kapatid, mahal ka ni Kristo. Sige po, kaya nyo? Ayan po. Yan. Tinataglay natin yung pagkakaisa. Yan ang bayan ng Diyos. Okay. Kaya mahalaga po yung pagkakaisa. Second, bakit mahalaga ang pagkakaisa? Pamumuhay na may pag-ibig. Ayan po. Pamumuhay na may pag-ibig. Yan po ikalawa. Dito po sa Levitico 19, chapter 18, verse 18, huwag kang maghihiganti o magtatanim ng galit sa iyong mga kasamahan. Wow. Pero pala yun. Pag tingnan po natin, kasamahan, ibig sabihin kapanalig o kapananampalataya. Yung word na kasamahan. Malawak po yun eh. Kasi magkakasama tayo, in one spirit tayo sa pangalan ng Panginoon. Kaya sabi, huwag kang maghihiganti o magtatanim ng galit. Are you there? Nandiyan po ba kayo? Sa iyong mga kasamahan, whether your family or relatives, yan po. Huwag kang magtatanim ng galit. Lalo sa iyong kapwa, sabi po rito, ibig mo yung kapwa na kapwa gaya na iyong sarili. Yung po karugtong ng Leviticus 19:18 sa huli, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Opo. Alam niyo sa akin po, sasabihin ko sa inyo, kahit sinabi ko sa family, kay Sister Conching, hindi bali may masabi sila sa akin. Dahil maliit ako, pangit ako, tanggap ko naman yun eh. Pero iniingat-ingatan ko, yung ako ay may masabi sa kanila. Hindi bali sila palang hindi bali ako may masabi sa kanila, wag lang sila may masabi sa akin. Aminin ko sa inyo, alam nyo, ako yung hindi tunay na pamangkin, mas minahal kaysa sa tunay na pamangkin yung mga Batanggenyo yun. Alay, tunay nga eh. Ay, sila proud na proud sa akin eh. Di ba, kapatid na Jun? Ganun po. Kaya si kapatid na Jun, mahal na mahal ng kanyang mga pamangkin eh. Very humble and mixed yung kapatid na Jun. Forgive me, brother Jun. Totoo po yun. Kumbaga, ikaw, Kristiyano, maganda kang halimbawa. Yan ang pamumuhay na may pag-ibig sa kapwa. Hindi ka nagtatanim ng galit. Kahit na niloko ka, hindi ka magtatanim ng galit. Kahit niloko ng libo-libo, hindi ka magtatanim ng galit. Pastor, nasaktan ako. Yes! Kayo lang ba? Kayo lang ba nasaktan? Ako, niloko ng 100,000, hindi ako nasaktan ako, pero I pray na Lord, forgive them because He did not know nothing. Yan lang, nakakalungkot isipin. Alam niyo, pinakita ng Panginoon, habang nagpe-pray ako ng one day morning, doon sa teres, nakaharap ako sa silangan, pagbukas ng, yung pagsikat ng araw, haring araw. Ano nga habang pinagpe-pray ko yung naloko sa akin? Lord, forgive me, I told to God, at patawarin mo rin yung nagkasala sa akin. At alam niyo ba, pinakita ni Lord, ang buhay niya katulad ng pagong na gumagapang paunti-unti. Sabi ko, release, Lord, release mo ako doon sa galit at puot. At huwag mong hayaang makapagsalita ako sa kanya na hindi maganda. I open this sa inyo mga kapatid, kasi po, nang hindi pa ako mananampalataya, pag ako naape, trader ako. Alam niyo, sa paraan na nagsasalita. At nangyayari. At ako mismo, nausig na ng konsensya ko, hindi once, hindi twice, thrice na nga po, at sinangguni ko sa mga matatatanda. Alam niyo po ba sabi sa akin? Sinaway ako. Metalim ang labi mo. Huwag mo nang uulitin. Mula noon, hindi ko na inulit.
Eh ngayon pa, mananampalataya. Lord, forgive them. Ganun lang po kasimple yun eh. At alisin mo sa akin, Lord, yung galit at puot. Why? Umiirad daw kasi yung pag-ibig mo sa iyong kapwa. In spite na iniloko ka, dinaya ka, na libo-libo. Hindi naman madadala sa eternal life yun, hindi ba? Ayan po. Okay. Sundan po ulit natin yan. Christian, ang pamumuhay puno ng pag-ibig at pag-uugali. Nandiyan po ba kayo? Sa matatagpuan yan. Sa 1 Corinthians, teka, hananap ko pa, 13, ayan po. 1 Corinthians 13:8, sabi po rito, First Corinthians 13:8 po. Ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob, hindi mainggiting, hindi mayabang, ni mapagmataas man, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Hindi ito natutuwa sa masama, sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Ang pag-ibig ay matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa at matyaga hanggang wakas. Ayun po, yung pag-ibig. Matatapos ang lahat, sabi po rito, matatapos ang kakayahang magsalita ng mensahe mula sa Diyos. Titigil din ang kakayahang magsalita sa iba't ibang mga wika at lilipas ang kaalaman. Ngunit ang pag-ibig ay walang katapusan. Gaya ni Kristo, inibig niya tayo sa kabila ng tayo makasalanan. Inialay ni Kristo ang kanyang buhay para sa atin. Sabi po dito sa Efeso 5:1, sabi po ito, yamang kayo'y mga anak na Diyos, mga anak na minamahal ng Diyos, tularan ninyo siya. Sino po? Si Kristo. Yun ang halimbawa natin. Yun ang sinusunod natin eh. Lalayo ka pa ba? Iiwas ka pa? Eh mananampalataya ka. Pagka tinutularan natin si Kristo, sinusunod natin ang kalooban ng ating amang Diyos. Okay. Sinusunod ang kalooban ng Diyos, masipag sa paglilingkod, masipag sa kabanalan. In verse 2 ng Efeso 5, mamumuhay kayo na may pagmamahal tulad ni Kristo dahil sa kanyang pagmamahal sa atin. Inialay niya ang kanyang buhay bilang mabangong alay at handog sa Diyos. Ayan po. Everybody say, praise the Lord. Puri ng Panginoon. Narinig kayo ng Panginoon. Okay. Iyan ang mga Kristiyanong nagkakaisa sa pamumuhay na may pag-ibig. Dapat po ganun. Para ang gawain ng kingdom ng God dito sa lupa ay magpatuloy at magpatuloy dahil itinanim sa puso ng bawat isa yung pag-ibig na yon. At yung pag-ibig na yon, hindi lang ikaw ang makikinabang. Kailangan yung ibang mga malayo sa Panginoon, di pa nakakilala sa Panginoon, iparating natin yung pag-ibig ni Jesus Christ. Yung parating natin yung pagliligtas ni Jesus Christ sa mga taong to, na inaakala natin papunta sa kapahamakan. Opo. Kasi sila yung mga duwag sa pananampalataya. Okay. Kaya mahalaga sa pamumuhay ng isang Kristiyano na nagkakaisa dahil sa pag-ibig na binigay sa atin ng mahal nating Panginoon. Gumagawang may pagkakaisa, ayan po. Sinusulong ang kaharian ng Diyos. Sabi po sa panalangin, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come. Ulitin ko po, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done. Not our kingdom, hindi pong ating kaharian, hindi pong ating mga sarili, kundi yung kaharian ng Panginoon. Gumagawang may pagkakaisa po. Yan po mga Kristiyano. Sa Hukom po 6:34, sabi po dyan, ayan po, lumukob kay Gideon ng Espiritu ni Yahweh, hinipa niya ang trumpeta bilang hudyat
na sumunod sa kanya ang mga kalalakihan na angkan ni Abiezer. Nagpadala siya ng mga sugo sa buong nasasakupan ng mga lipi ni Manases, Aser, Sibulon at Neptali upang makiisa sa kanya ang mga liping ito. Nagpasya namang sumama ang mga ito kay Gideon. Ayan po. Kanina nabanggit ko po sa inyo mga kapatid sa Panginoon, kinausap ako ni Pastor yung Friday, sisimulan natin Pastor yung sa Lipa. Alam niyo po, Pastor, sinabi ko sa kanya, Pastor, meron nung church doon sa barangay ni Sister Conching, ang problema, yung pamilya, na division po. Kaya yung mga mananampalataya, nakawatak-watak ko. Nakakalungkot, pamilya pa. Pero Pastor, hindi ko papasukin yun. Pero, and I believe, once na meron church na tayo dyan, nasimulan na po dyan sa Lipa, at pag nalaman nila mula sa akin na may church na dyan, naniniwala ko, Pastor, sila na ang pupunta dyan. Ganun ang faith ko, Pastor eh. Kasi ang totoo niyan, Pastor, kinukumbis na nga ako nila na ako na raw magpastor doon sa kanilang kapulungan. Ang gandang pakinggan, ano? Pastor Roger, bakit inayawan nyo? Simple lang po. Ayoko nung kaming dalawang magbayaw ay magkaroon ng alitan. Magkaroon ng sama ng loob. Nakuha nyo ba yung ibig sabihin? At yun ang iniingatan ko. Pero kung gugustuhin ko, napakadali. Bakit? Ako na rin gusto magpastor doon eh. Alam niyo po ba yung pangalan ng church? Lipa Bible Baptist Church. Christian Church. At mismo yung pastor doon, hirap na papaano niya maasikaso na maayos, na may katalinuhan, yung kanyang kapulungan. Sabi ko, ang layo. Ang layo doon sa aming pastor sa Marikina. Iba talaga yung pastor namin sa Marikina, si Pastor Papa. Very talented person. Samantalang pastor nito, reklamo narinig ko. Alam niyo po ba, sabi ko doon sa pastor, maganda ho niya ipag-pray niyo to. Alam niyo, nag-pray kami sa Panginoon. Sabi ko, Pastor, alam niyo itong lugar nito, misa magbubuman tao. Bakit to, Pastor? Habang nagpe-pray tayo sa Panginoon, nakita ko itong buong lugar nito, mismo sa chapel, sinamantala ko kasi nandun kasi yung kapatid na Conching, yung time na kapatid na Conching ay mayroong sakit po. Ako po yung nag-aalaga rin, of course, pati yung family. Umatin ako doon pinapunta ako doon sa church nila. At alam niyo po ba, habang nagpe-pray kami, yung buong lugar po, puro ilaw na ganito. Ang dami po. And I said to Pastor, one time, itong lugar nyo, huwag na kayo magtaka, magbubum bigla. I just don't know kung ano paraan ng Diyos, kung ano gagawin ng Diyos. Basta sinabi ko lang sa inyo. At alam niyo po ba, nakakatuwa sa Panginoon mga kapatid, yung lugar nila, dahil Baptist sila, mayroong mga missionary international nakasakay sa barko, naglayag dyan sa Batangas City, yung lugar nila ang napili pagdausan. Nakakatuwa sa Panginoon, no? At na-realize yung hipag ko, tsaka yung bayo ko, wala, sinabi ni ng bayo ko dyan, yung pastor na. At sinabi rin ng pastor doon sa church. Kaya yung pastor niyo, every time na pinapupunta niya ako, dahil may service na hapon, alam niyo, nabanggit lang ang pangalan ko, yung pastor sabi, kinikilabutan doon. Sabi niya, anong mali ko? Baka malamig lang, pero hindi eh. At in-expose niya sa church, iba itong pastor na ito. Sabi nga, siya may sabi. Ako naman, lay down ako. Lagi ako nakaupo sa lapag eh. Si Kristo lagi nakaupo sa upuan ko. Hindi sarili ko. Ayun o. Salamat sa Panginoon. Pero ganun pa man, anyway, nakita na yung vision na nangyari na higit sa lahat, stumble pa rin ang members sa church. Nakakalungkot isipin. Pati mga leaders, stumble pa rin. Nakakalungkot po.
ang ganun senaryo? Walang pagkakaisa yun. Why? Kasi, kaya ako sinasabi to, umiral kasi yung kami, kami sikat, kami bida. Ganun po. At ayaw ng Panginoon. Bakit? Sinusuway natin ang salita ng Panginoon. Why? Because hindi lahat ng tumatawag sa Panginoon ay, sabi po sa Matthew, yan po. Susundan po natin dito para may basehan tayo. Makasabihin niyo sarili ko lang version to. Sabi po dito sa Matthew 7 po, hindi lahat tumatawag sa akin ng Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga tao sumusunod sa kalooban ng aking Ama nasa langit. Sa araw ng paghuhukom, marami magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba sa iyong pangalan ay nangaral kami? Nagpalayas kami ng mga masamang espiritu, ng mga demonyo, at gumawa kami ng mga himala. Mga nag-aangkin yan. Ngunit, ito sabi ng Panginoon sa kanila, ngunit sinasabi ko sa kanila, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayo mga gumagawa ng kasamaan. Nakakalungkot, mga kapatid. Sasagutin ka ng Panginoon na gano'n. Kaingat po tayo sa mga bagay nito. Kasi gusto ng Panginoon lagi, sinusunod natin yung kalooban ng Diyos. Ang gusto lagi sa atin ng Lord, yung righteous sa harapan ng Panginoon. Why? Because God is holy. Amen po ba? Oh, salamat sa Panginoon. Salamat po sa inyo. Pagka sa inyong palagay, sa iba po, ay hindi holy si Kristo, ang ating Ama, may problema siya sa pananampalataya. Okay, sa Filipos 2:1-4, sabi po rito, tingnan po natin. Ito po sa Filipos 2:1-4, sabi po rito, kaya nga, yamang mayroong kasiglahan ang buhay kay Kristo, mayroong kaaliwan ng pag-ibig, mayroong pakikisa ng Espiritu Santo, at mayroong kagandahan loob at malasakit para sa isa't isa. Ayan po. Katulad kanina, in-announce po mga kapatid, kung open your eyes, nandiyan po ba kayo? In-announce ng kapatid na Rica, instruction ng pastor, darating na anniversary ay meron tayo pong gastusin. Yan po. Nandiyan po ba kayo? Ayan po, puri ng Panginoon. Opo. Kasi po, katulad sabi ko sa inyo kanina, meron tayong mga taga-ibang bayan na parating dito. At wag mo kayong manghihinayang doon sa sa inyong promise kay God. At pagka nangako kayo sa Panginoon, ang halimbawa po niyan, ito po yung talbos ng kamote, pagka tinalbosan nyo, wala pang isang linggo, ito, sobra-sobra yung talbos na lumilitaw. Christian, ganun po magpala ang Diyos. At kung kayo nangako sa Panginoon, hallelujah, loob binawa ng Diyos, tuparin nyo. At pangako naman ng Panginoon, pagka inunan yung kanyang katwiran, lahat ng mga bagay idaragdag sa inyo. Hindi nyo na kailangan sabihin kay Lord, Lord, gusto ko nito, Lord, gusto ko nito, gano'n. No. Why? Because alam na ng Diyos ang inyong pangailangan. Basta lang wag magbabago ang inyong pananampalataya sa Diyos po. Opo. Ganun po ang posisyon lagi ng Panginoon. And the last po, dito po sa Efeso 4:2, tatapusin na po natin to. Ayan po. Sabi po rito sa Efeso 4:2, kayo'y maging mapagpakumbaba, mahinahon at matyaga. Magparaya kayo dahil sa inyong pagmamasa isa't isa. Sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu sa pamamagitan ng kapayapaan nagbubuklod sa inyo. Ayan po, naulit po uli yun. Ayan, purihin ng Panginoon. And the last po, ng 4:2, sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisa mula sa Espiritu. Purihin ng Panginoon. Christian,
mahalaga po ang pagkakaisa. Dahil pagkasama-sama ang bayan ng Diyos. Dahil sa pagsasama-sama ng bayan Diyos, kaya nagkakaisa. Ikalawa po, mahalaga ang pagkakaisa dahil mamumuhay na may pag-ibig. And the last point, katatlo, gumagawang may pagkakaisa. Kaya mahalaga po yung pagkakaisa. Dahil ulitin ko po sa inyo, ito ang layunin ng Panginoon. Dahil kung nagkakaisa ang Jewish Fellowship and Mystery, alam niyo po ba, magiging laging masaya lang tayo dahil mga pinagpala at higit sa lahat, nakikita natin yung tayo pala'y may gampanin sa Diyos po bilang mananampalataya. Amen? Opo. I hope, ulitin ko po sa inyo kanina, itong darating na anniversary, masayang-masaya na po. Kasi ang Luciana, nagpe-prepare na rin. Talagang excited na rin silang dumating dito. Ayan po. Lalo na po tayong taga Marikina, excited na rin tayo sa anniversary. Just imagine, kung walang pagkakaisa, marahil na-scattered na po ang Jews. Dahil magsimula ang Jews po sa highway, na doon ang pagkakaisa, kahit na lumipat tayo rito, nakita natin yung pagkakaisa ng mga kapatid sa Panginoon. Tulong. Walang reklamo. Hindi nagreklamo na gutom, hindi po. Sasabihin isang kapatid, sandali lang po, nauhaw lang ako. Pero hindi nagreklamo na nagugutom. Yun ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Nakikiisa siya doon sa mga gawain na paglilingkod para sa Panginoon. Amen? Okay, purihin ang Panginoon. Let's pray. Salamat Amang Banal sa iyong salita. Salamat po na napakabuti mo sa amin. Pinupuri ka namin, pinasalamatan. Loobin mo na, Panginoon, lagi sa biyaya mo ayon sa iyong kalooban, pagbuklodin mo kami ng pagkakaisa in one spirit, Panginoon. In the mighty name of Jesus. And this is a prayer. Amen, amen.